Summer point of view. Nandito ako ngayon sa table ko malapit sa opisina ng boss ko. Mabait naman siyang boss, hindi naman ako nagkulang bilang secretary niya. Kung trabaho ay trabaho lang talaga. At napapansin ko din sa kanya na umiiwas siya ng tingin sa aming mga empleyado niya. Pag lumalabas siya sa office niya, focus lang siya sa hawak niyang cellphone o di kaya sa hawak niyang document. Sa tingin ko umiiwas lang siguro siya sa tukso at binabawi ko na ang sinabi ko sa kanya na bakla siya. Napatunayan ko yun noong may nangyari sa aming dalawa. Naiinis ako tuwing naaalala ko pa ang gabing iyon. Idle point of view. Itong mga nakaraang araw, atat na atat si Dad na magkaroon na ako ng girlfriend. Hindi naman pwede si Yula ulit, ang ipakilala ko dahil buong akala nila ex-girlfriend ko na siya. At saka may asawa na iyon kaya hindi na pwede. Yung college friend ko naman na si Honey hindi pa rin kami nagkikita hanggang ngayon. Ang nakakainis sa babaeng iyon walang Facebook account, walang IG, walang Twitter, walang cellphone number. Paano yun nabubuhay na walang cellphone? O baka naman pinagtataguan lang niya ako dahil sa nireject ko siya noon or hindi na siya exist sa mundo. Iwan ayaw ko muna siyang isipin na stress lang ako kapag naiisip ko siya. Kaya wala na akong ibang maisip pa kundi ang bruhang kabit ni Ethan na secretary ko na rin. Papakiusapan ko na lang siya. Pero paano? Paano ko siya mapapayag na maging girlfriend ko? Papayag kaya siya pagdablihin ko ang sahod niya. Basta, susubukan lang kung ayaw niya marami namang iba. Tuwing naalala ko ang gabing may nangyari sa amin kinikilabutan ako hindi pa iyon gusto kong masuka. Paano ko ba nagawa ang bagay na iyon sa bruhang kabit na iyon? Darating mamaya si Dad sa office kaya kailangan masabi ko na kay Summer. Summer point of view. Nagulat ako sa ring ng telepono na nasa tabi ko. Sino ba itong tumatawag? Sinagot ko na ang tawag. Si Sir Adel lang pala. Akala ko kung sino na. Hello, sir napatawag po kayo. Come to my office now. Bakit po sir? Bigla ba niya akong binabaan ng telepono? Kinabahan tuloy ako sa sabihin niya. Ano naman kaya ang pag-uusapan namin? Baka naman pag-uusapan namin yung nangyari. Anong sasabihin ko pag yun ang pag-usapan namin? Nagmadali na akong pumunta sa harap ng pintuan. Kumatok mo na ako bago ako pumasok. Come in. Dahan-dahan ko nang binuksan ang pinto ng office niya at huminga muna ako ng malalim para pakalmayan ang sarili ko. Hindi nagtagal na sa harap na niya ako. Bago siya magsalita ay nauna muna akong magsalita. Sir, alam ko pong mali po ang nangyari sa ating dalawa. At saka may kasalanan din kayo sa nangyari. Kung sisisantihin niyo ako dahil sa may nangyari sa atin. Kusa ho akong aalis, what are you talking about? Diba sir kaya niyo ako tinawagan dahil gusto niyo akong sisantihin? Did you hear that I say that to you? Galit na sabi sa akin ni Sir Adel. Umiling naman ako, hindi naman talaga niya sinabi na sisisantihin niya ako. Masyado lang akong OA. Ako lang yung nag-iisip ng ganon. Saka isang linggo na ang lumipas nang may nangyari sa amin ni Sir Adel. Malamang kinalimutan na din niya ang tungkol doon. Pansin ko seryoso siya sa mga oras na ito. Feeling ko may malaki siyang problema. Itong nakaraang araw lagi siyang nakasimangot. Hindi na rin siyang umingiti. Hindi kaya hiwalay na sila ni Yula kaya ganito siya kaseryoso. Mahal na mahal niya siguro ang asawa ng kaibigan ko, kaya ganito siya kalungkot. You know my dad right? Yes sir, siya po yung dati naming boss. Darating siya mamaya at gusto ko magpanggap ka bilang girlfriend ko. Nagulat ako sa sinabi ni sir. Ano daw, magpapanggap akong girlfriend niya. O baka naman gusto niyang pagtakpan na may karelasyon siyang may asawa. Kaya ako ang ipapakilala niya sa papa niya. Ayos din ang plano niya paano kung ayaw ko. Ayaw kong ako ang maging dahilan para mapagtakpan ang relasyon niya sa asawa ni Ethan. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Galit na sabi ni Sir. Malayo na kasi ang imagination ko. Sir, mahirap kasi po ang pinapagawa niyo. Ako magpapanggap bilang girlfriend niyo. Hibang na ho ba kayo or may sayad? Sabi ko sa kanya pero kita ko ang pagkunot ng noo niya. Dadablihin ko ang sahod mo. Seryoso niyang sabi. Ayun, diyan ako marupok pagdating sa pera. Kung madodouble ang sahod ko makakaipon ako ng malaki.
Magagawa ko na ang gusto ko. Makakamit ko na ang matagal ko nang gusto ang magpa-transgender. Tapos makakapagpadala pa ako ng pera sa mga magulang ko. Bayad na rin ako sa kaibigan kong si Ethan pag nalaman niya na girlfriend na ako ni Sir. Hindi ko na kailangan ng effort ko para maakit siya. Dahil siya ang kusang lumalapit sa akin. Are you listening to me? Sabi ulit niya. Lumipad na naman kasi ang isip ko. Yes sir, nakikinig po ako. Deal or not, pinapipili ako. Okay deal. Basta double sahod ko. Good, this is my rules. Don't fall in love with me. Yan din ang gusto kong sabihin sa'yo sir. Huwag ka rin magkakagusto sa akin. Don't worry, hindi ako magkaka-interesado sa'yo. Don't worry din sir, hindi din ako interesado sa'yo. Good. Magkakasundo tayo sa bagay na yan. You can go now. Teka sir, bago ako umalis, bakit ho tayo magpapanggap? Curious akong napatanong sa kanya. Gusto ko lang magmarites. Ayaw ko sa mga babaeng nirereto sa akin ng dad ko. Malinaw na ba sa'yo yon? Okay, malinaw na sa akin yon. Labas na ho ako sir. Teka muna sir. Kung magpapanggap tayong dalawa, anong itatawag ko sa'yo? Sir pa rin po ba? Anything you want, sabi ulit niya. Kayo sir, anong gusto niyong itawag niyo sa akin? Tanong ko sa kanya, bruhang kabit, ano daw? Hindi ko masyadong rinig ang hina kasi ng pagkakasabi niya. Lakasan niyo po sir, sabi ko sa kanya. I call you babe, okay lang ba sa'yo yon? Ayos yun sir, kailan tayo magsisimula? Pag dumating na si dad. Okay, lalabas na ho ako sir. Tumango lang siya at lumabas na ako. Sa dami ba naman ng magaganda sa opisinang ito, ako pa ang napili niyang magpanggap bilang girlfriend niya. Pero okay na ito. Though double ang sahod ko, makakaipon na ako agad. Idle point of view. Mabuti na lang sumang-ayon siya sa alok ko na double ko ang sahod niya para magpanggap bilang girlfriend ko. Para tigilan na ako ni dad. Sinabi ko na kay dad na may girlfriend na ako kaya hito siya at gusto na niyang makilala ang babaeng napili ko. Kaya wala na akong nagawa kundi isama si Summer sa family dinner namin mamaya. Si dad talaga gusto niya ata akong mamatay sa stress. Bakit sa family dinner pa nila gusto makilala ang girlfriend ko? Stress tuloy ako nito. Nakakaloka. Matapos ang office hour ay sinundo ko na si Summer sa table niya. May kailangan po ba kayo sir? Tanong niya sa akin nang mapansin na nasa harap ako ng table niya. Come with me. Nakatingin lang siya sa akin. Saan po? Kanyang tanong. Yung pinag-usapan natin kanina. Ulyanin ba ang babaeng ito? Magdi-dinner with my family. Sabi ko pa sa kanya. Kita ko ang reaksyon ng iba. Hindi sila makapaniwala. Nako sir, hindi po ako nakapaghanda. Ngayon po ba akala ko kasi bukas pa? Ako na ang bahala sa isusuot mo ngayon. Halika na, sabi ko at hinila ko na siya palabas ng building. Nagtungo muna kami sa mall para ibili siya ng damit. Hanga ako sa kanya. Lahat ng ipasuot ko sa kanya, lahat bagay sa kanya, kaya hindi ako makapag-decide ng maayos kung alin ba ang mas the best na isuot niya. Pero dahil nagmamadali kami ay siya na ang pinag-decide ko na pumili ng isusuot niya. Bagay na bagay sa kanya ang napili niyang damit. Summer point of view. South-south ko na ang damit na ipinasukat sa akin ni Sir Adel. Lumaki mata ko nang makita ko yung price ng damit, sobrang mahal. Bigla akong napalunok. Mukhang hindi ata bagay sa akin ito. Bagay sa'yo. I buy it. Ay south mo na yan. Hindi ako makapanila na mag-south ako ng ganito kamahal na damit. Oo nga naman pala, anak mayaman pala si Sir Adel at nag-iisang tagapagmana. Nasa loob na kami ng sasakyan niya. Abala si Sir Adel sa cellphone niya. Mukhang kausap ang dad niya. Hindi ko maiwasang mapatingin sa gwapo niyang mukha. Ano ba ito, ba't naman ako maa-attract sa mukhang baklang ito? Umiwas na ako ng tingin nang bigla niya akong nilingon. Nahiya tuloy ako. Baka isipin niya pinagpapantasyahan ko siya. Tapos na ata silang mag-usap ng dad niya sa cellphone kaya siguro napalingon siya sa akin. Kung sakaling tanungin kanila kung kailan naging tayo, anong isasagot mo? Bigla niyang tanong sa akin. Nag-isip naman ako kung ano ang isasagot ko. Ikaw po sir, ano po ba dapat kong isagot?
Sabihin mo matagal na tayong magkakilala at matagal na tayong may relasyon. Gaano katagal? 2 years. Ikaw na mag-imbento, ikaw naman yung tatanungin nila, hindi ako. Naku po sir, hindi ho ako marunong magsinungaling. Kailan ba tayo unang nagkita? Diba 2 years ago na hindi ka naman magsisinungaling? At saka sabihin mo na magka-live-in tayong dalawa. Nagulat na lang ako sa sinabi niya. Ano po sir? Sasabihin ko pong magka-live-in tayo. Sure po ba kayo sir? Oo, sure na ako. Hindi naman nila siguro mahahalata dahil magkadikit lang ang apartment natin. Okay, naging tahimik ang biyahe namin nang matapos na kaming mag-usap. Actually kinakabahan ako sa mga oras na ito dahil makikipagkita ako sa pamilya ni Sir Adel. Mayayamang tao ang haharapin ko, paano kung naputol ang pag-iisip ko ng kung ano-ano, nang magsalita ulit si Sir Adel. Siya nga pala, may pinsan akong super playboy. Wag mo na lang siyang pansinin, pag nagpapansin sa'yo iwasan mo siya pag pinurmahan ka niya. Ako na ang bahala sa pinsan mo. Hindi nagtagal ay dumating na kami sa venue kung saan sila magdi-dinner. Pagkababa ni Sir Adel sa kotse niya, nagmadali siyang ipagbukas ako ng pinto ng sasakyan niya. Bigla akong na-touch. Adel point of view. Kara-rating lang namin sa venue. Pinagbukas ko ng pinto si Summer. Saktong kada rating din ng pinsan kong si Jordan. Adel, sigaw niya sa akin habang papalapit. Galing siya sa Europe. Actually ayaw ko sa pinsan kong ito. Sobrang yabang. Lagi kasi kaming pinagkukumpere ng lolo namin. Kaya nga hanggang ngayon hindi pa ako kumukukak. Ayaw kong ipaalam sa kanila na ako'y isang Serena, dahil ayaw kong ipahiya si Dad sa harap ni Lolo. Napansin ko si Summer na nabigla siya nang makita ang pinsan kong si Jordan. At ang nakakapagtaka, nagulat din si Jordan nang makita niya si Summer. Magkakilala kaya sila? To be continue. Subscribe now. Thank you.